Nagpakasal ako sa aking kalib-in para lang makauwi ako sa probinsya namin at muling makasama ang unang pag-ibig ko. Ako si Tanya. Magde-18 pa lang ako nang sumampa ako ng Maynila na kung saan inaasam ko na makaranas ng magandang buhay. Meron sa aking nangliligaw, ang kapitbahay naming si Leonard. Kababata ko ito at talagang malapit kami sa isa't isa, ngunit hindi boto sa akin ang mga magulang nito. Halos barong-barong lang kasi ang bahay namin. At ako ay hanggang elementary lamang ang aking pinag-aralan. Samantalang si Leonard ay kasalukuyan na ngayong nasa kolehiyo. Tumigil na ako sa aking pag-aaral. Mayaman ang pamilya nito at halos noong bata kami ay tumatakas lang si Leonard sa yaya nito para makipaglaro sa akin ng bahay-bahayan. Ako ang nanay at siya ang tatay. Samantalang ang kapatid kong bunso ang nagmistulang anak namin. Madalas din ako nitong bigyan ng makakain. Minsan nahihiya ako rito, kaya naman araw-araw akong nag-iisip kung paano nga ba kumita. Kaya naman ang naisipan ko na lamang ay ang magtrabaho. Nagpaalam ako kay Leonard. Ang sabi ko ay makikipagsapalaran ako sa Maynila. Pero babalik din ako pag nakaipon ako. Tutol naman ito sa desisyon ko dahil alam niyang posibleng magkagusto ako sa iba. Wala kami ni Leonard. Hindi ko pa siya sinasagot. Pero alam ko parehas kaming may nararamdaman sa isa't isa. Sigurado ka na ba talaga dyan, Tanya? Paano tayo? Hindi mo pa nga ako sinasagot eh. Ayaw mo ba sa akin? Sunod-sunod na pagtatanong nito. Leonard, alam mo naman na takot ako sa mga magulang mo. Ayaw kong palaging naririnig na lumayo ako sa iyo. Paano pag naging tayo? Paano ako? Tayo, paano magtatago? Paliwanag ko dito. Walang nagawa si Leonard sa pasya ko. Alam kong nalungkot siya. Alam kong sa palaran ko magkatuluyan kami. Pero ito ang gusto ko. Mahal ko si Leonard pero hindi ko na kaya ang pagkukutsa ng mga magulang nito at pandidiring tingin sa akin. Umalis nga ako at nagpaalam ako sa mga magulang ko. Nang mga panahong ito ay hindi pa halos uso ang social media. Ang uso at madalas na komunikasyon ay text lamang gamit ang keypad na cellphone. Ngunit kahit cellphone ay wala ako. Gusto man makipag-ugnayan sa akin sa cellphone ni Leonard ay wala ako. Umalis na ako at nagpaalam ako sa aking pamilya. Meron akong naging kakilala sa baryo namin na naghahanap ng kasambahay sa Maynila. Sinunggaban ko kaagad ang oportunidad na ito. Alam kong malaking tulong yon sa akin. Lalo pat magaling ako sa mga gawaing bahay. Maayos at mabait ang amo kong Chinese na babae. Buti na lang at marunong ito magtagalog kahit islang lang magsalita. Lagi itong wala at halos 3 times a week lang itong kung umuwi at halos dumadalaw lang. Ako at ang boy ang naiiwan sa bahay, si Ino. Ang madalas nitong pagtatrabaho ay mag-garden at mag-construction ng bahay at mag-ayos ng bahay dahil nasa renovation ang bahay ng amo ko. Di ko alam kung rest house lang ba ito ng amo ko, pero malaki kasi ang bahay. Nasa 3 palapag ito, may swimming pool at may terrace. Meron ding garahe. Sumatotal, kami ang naiiwan ni Ino na para bang mag-asawa kaming may pension na hindi nagpapansinan.
Mailap ito sa akin pero madalas ko itong nakikitang nagnanakaw tingin sa akin. Ngunit bumabalik-was din ito ng tingin kapag nahuhuli ko siya. Malinaw na sinabi ng amo na bawal ang relasyon sa trabaho, lalo pat magkasama kami. Bawal maging magjowa kami, bawal magkabuntisan, at bawal maging magkapamilya kami sa loob ng bahay nito. Oo nga naman, kahit naman siguro sinong amo ay ayaw nito. Malinaw ko naman itong naiintindihan, pero di ko maitatagong nahuhumaling ako sa pagkamahinhin nito na animoy misteryo. Magkalapit lang ang kwarto namin sa first floor, malapit sa bodega. Nang isang gabi ay bigla akong naalimpungatan sa kakaibang sensasyon na nararamdaman ko. Parang merong sanggol na nagpapakabusog sa akin. First time ko maranasan iyon na talagang akala ko ay nananaginip ako. Nang mapahawak ako sa harap ko, ay andon si Ino. Hindi ako tumanggi at hinayaan ko lang ito. Gustong gusto ko ang kakaibang presensya nito sa akin. Mga 30 minuto kaming ganoon. Nang ilang sandali pa ay umalis ito nang walang paalam. Walang sabi-sabi. Kumapit sa akin ang amoy alak nitong amoy. Doon ko napagtanto na lasing pala ito. Tinuloy ko ang ginagawa niya. Nagpakasaya ako. Ang lakas ng tunog ko. Gusto kong marinig niya para bumalik siya pero baka tulog na. Kinaumagahan ay casual lang kaming nag-usap na parang walang nangyari. Dahil attracted ako sa kanya, ay ako na ang unang gumawa ng mga mapag-uusapan namin. Naikwento niya na nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang nobya na pinapadalhan niya sa probinsya pang-aral nito. Masama ang loob niya dahil mas pinili niyang mas ipadala ang pera sa dati nitong nobya kaysa sa mga magulang nito. Doon ko lang napagtanto na alcoholic pala ito. Naikwento niya kasi sa akin na tuwing gabi ay ito ang pampatulog niya. Na-realize kong ibang-iba siya kay Leonard. Si Leonard kasi na inosente sa mga bagay-bagay na kahit unang halik ay hindi man lang ginawa sa akin. Hanggang sa may bagong salta na makakatulong ni Ino sa pag-re-renovate ng bahay. Unang araw pa lang, nagpakita agad ng affection sa akin si Albert. Binata din ito. Hindi tulad ni Ino na kung minsan ay mailap para sa akin. Kahit ako ang unang nakikipag-usap. Hanggang sa dumating ang araw na nanligaw sa akin si Ino, simula nang makita niya na close kami ni Albert. Ang awkward dahil dalawang lalaki ang nangliligaw sa akin habang nasa iisang bahay kami. Buwelo naman kaming tatlo dahil wala lagi ang amo namin. Maayos ang pasahod sa amin, kaya naman bilang masaya sa trabaho ay nagkaayaan sina Ino at Albert na mag-inuman. Alam kong pangit tingnan pero kahit hindi nila ako inaalok, ay tumabi ako kay Ino at nakipag-inuman. Mag-aalauna na nang malasing kami nang walang ano-ano'y merong naganap sa mesa. Sa mismong mesa. Palit-palitan sila at kung minsan ay sabay. Nag-enjoy ako. Kakaiba at aaminin ko, silang dalawa ang nakauna. Wala akong pagsisisi dahil gusto ko naman. Kinaumagahan ay naging tensyon ang samahan naming tatlo. Alam kong may ulirat sila habang ginagawa nila yon habang lasing. Alam kong nag-iba na ako. Hindi na ako ang dating musmos na Tanya na galing probinsya. Dahil na rin siguro sa maranyang pamumuhay na natamo ko sa pagiging kasambahay.
Ang amo na laging wala na halos ang bahay ay akin na. Napansin kong biglang nag-iba sa akin si Ino. Parang nakikipagkompetensya siya kay Albert na manligaw sa akin. Pero dahil mas gusto ko si Ino, ay siya ang pinili ko. Sinagot ko ito agad. Hating gabi nang pumunta ako sa kwarto nito. Nagulat ito pero sabik itong lumapit sa akin. Si Ino ang unang sumabak sa akin noong isang gabi bago si Albert. Kaya si Ino ang nakauna bago si Albert. First time ko makakuha ng babaeng ako ang nakauna, Tanya. Pero walang hiya lang talaga eh. Dahil may naging kahati ako sa iyo gabi. Tanya, umalis na tayo dito, tumakas na tayo. Paglilita niya ni Ino. Wala akong nagawa kundi pumayag. Napuno na din ang kasabikan sa puso at isip ko. Pero bago ako umalis ay binasbasan muna namin ang bagong gawa na kwarto sa ikatatlong palapag. Di hamak na malayo ito sa unang palapag, hindi kami maririnig ni Albert. May malambot din itong kama at magandang chandelier. Kaya naman, lights on namin ginawa iyon at sa unang pagkakataon ay nakipag-isa ako kay Ino na hindi lasing. Di hamak na mas magaling pala siya kapag may ulirat. Merong feelings. Nakaisa lang kami pero grabe ang pagod namin dahil buhos na buhos. Pagkatapos namin ay tumakas na kami. Ayaw na naming magpaalam kay Albert at sa amo namin dahil wala namang pag-uusap na maganda ang mangyayari. Lalo pat bawal ang ginawa namin at sa mismong bahay pa ng amo namin iyon ginawa. Buti na lang talaga at walang CCTV sa bahay na iyon, kundi siguradong lagot kami. Sumakto din na nasa renovation ng bahay, kaya siguro walang CCTV dahil wala pa masyadong madaming gamit. Madaling araw na kami umalis at di ko pa man din natatanong si Ino kung saan ba kami pupunta. Dinala ako nito sa probinsya nito. Alam ko naman na mahirap lang din ang buhay ni Ino, pero sumama pa rin ako. Parang nagsawa na din ako kasi sa maayos na buhay sa pinagtatrabahuhan ko. Mas gusto ko na lang na ganito, kasama si Ino. Masaya, basta masaya lang. Akala ko maganda ang magiging trato sa akin ng mga magulang nito. Dahil hindi naman ito mayayaman. Pero wala palang pinipili ang kapangitan ng ugali. Mapa mayaman man o mahirap. Madaldal ang nanay nito na walang pareno kung magsalita. Basta may maisip na sasabihin at komento, ay magsasalita ito. At halos lagi itong pabulihaw kung magsalita. Halatang halata na ayaw nito sa akin. Bakit daw nagdala pa ng panibagong palamunin sa pamamahay nila hindi naman daw nagbibigay ng pera si Ino. At sumbat nito kay Ino kung bakit nakipaghiwalay ito sa nobyo nitong nursing, gayong magiging maganda raw ang trabaho ng dating kasintahan ni Ino. Walang imik lang si Ino na parang walang naririnig. Tahimik lang ito na nagkakape sa gilid ng balkonahe. Kinagabihan ay naglasing pa si Ino. Doon ko lang napagtanto na tuwing nalalasing ito, ay mahilig itong gumawa ng milagro. Kurtina lang ang bawat pagitan ng bahay. Walang kanya-kanyang kwarto. Sementado ang bahay na di pa tapos at kurtina ang bawat boundary. Kaya kahit gusto kong tumunog ay di ko magawa kapag may ginagawa sa akin si Ino. Gabi-gabi itong lasing. Nasakit ulo talaga sa akin. Nagbunga ang aming mga ginawa at triplets. 2 lalaki at 1 babae. Naubos na rin ang naipon kong pera bago pa man ako manganak.
dahil halos ako ang bumibili ng makakain naming lahat. Samantalang si Ino ay sa alak na pupunta ang kinikita nito galing sa pangingisda. Kaya naman ang gumasto sa panganganak ko ay ang kanyang mga magulang. Kaya dagdag sumbat na naman. Hindi na rin ako magtataka kung bakit manlalasing si Ino. Dahil ang tatay nito ay ganun din. Malaking problema din sa akin ang paninilip ng tatay ni Ino tuwing maliligo ako sa banyo. Dahil kahit sa banyo ay tela lang ang pader. Malaki ang pagsisisi ko dahil sumama pa ako kay Ino. Malaki ang pagsisisi ko dahil nagtrabaho pa ako sa Maynila. Pero sa tuwing nakikita ko ang mga anak ko, nawawala ang lahat ng lungkot. Dahil sa matinding pagtitipid ko, ay nakaipon kami ng maipagpapatayong bahay. Gawa sa kahoy ito at sa kawayan, simple at maliit lang. Sakto para magkasya kaming pamilya. Dahil nga nakabukod na kami, bibihira na lang ako kung lumabas ng bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na ipinagchichismis ako ng biyanan kong babae. Marami itong pang-iinis sa akin na mabigat talaga sa loob ko. Hanggang sa bumuenas ang asawa kong si Ino sa paglalaot. Nang kinagabihan ay ayain ako nitong magpakasal. Doon ko na naalala si Leonard, ang lalaking iniwan ko. Ngayon ko na-realize na mas pinili ko dapat si Leonard, dapat siya. Kumusta na kaya siya? Wala akong balita sa kanya. Umuo ako kay Ino sa alok nitong kasal. Dahil ayaw ko ng away. Dahil malamang kung kokontrahin ko ito ay aawayin na naman ako nito, magwawala at mag-ieskandalo. Pero halos gabi-gabi kong pinag-iisipan kung naging tama ba ang naging desisyon ko sa pagpayag. Dahil panibagong desisyon na naman ito. Dahil sa labis na pag-iisip ko kay Leonard, ang kababata ko ay naisipan kong gumawa ng Facebook account. Sinearch ko ito at nahirapan ako hanggang sa naalala ko ang palayaw nito at sinearch ko. At ayun nga, nakita ko, ganap na itong seaman. Taon na rin ang lumipas nang huli kaming magkita. Agad ko itong in-add friend at di ako nagkamali, in-accept agad ako nito. Sakto pala na bakasyon ito, kaya may panahon itong makipag-usap sa akin. Sa isip-isip ko, suwerte ko naman. Kumusta ka na, Leonard? Naaalala mo pa ba ako? Kumusta ang love life mo? Sunod-sunod na tanong ko rito sa chat. Okay naman ako. A-accept ba naman kita dito sa FB kung di kita naaalala? Asan ka na? Matagal na kitang hinahanap dito sa Facebook pero di kita makita. Agad na sagot nito. Matagal kaming nag-usap ng gabi ngayon at wala ang asawa ko. Nasa laot. 1 linggo na lang kasi at ikakasal na kami. Kaya naman porsigido itong madagdagan pa ang kita na maidadagdag sa pagpapakasal namin at panghanda. Alam mo ba, Tanya, hindi pa rin ako nagkakaroon ng kasintahan. Hinihintay kitang umuwi sa atin. Meron ka na bang nobyo? Anong nangyari sa'yo? Dagdag pa na tanong nito. Ikinuwento ko rito ang lahat ng tungkol sa mga nangyari sa akin, pero hindi ko sinabi na ikakasal na ako next week. Pero alam nitong may anak na ako at di pa ako kasal. Ayaw kong maputol ang ugnayan namin kaya ayaw ko talagang aminin na ikakasal na ako. Tinanggap pa rin ako nito. Ang sabi niya, hindi pa man daw ako kasal kaya pwede pa kami. Gusto niyang magkita kami lalo pat bakasyon niya. Naikwento rin itong may sariling bahay at lupa na siya na naiwan niyang katatapos pa lang.
Naengganyo ako at mas lalong naakit kay Leonard. Hindi ko alam dahil ba sa meron siyang karangyaan o dahil sa mahal ko siya. Hindi ko alam at nalilito ako. Ayaw ko naman na tumakas sa kasal ko at paano. Wala din akong pera para umalis. Gusto ko ring magkita kami ni Leonard. Ngunit wala akong pera. Ayaw ko namang umutang kay Leonard dahil sa hiya at siguradong magtataka din ang asawa ko. Lalo pat naiisip kong nakakahiya talaga kay Leonard dahil ilang araw pa lang kaming magkausap sa chat. Baka isipin niyang scammer na ako pagdating sa pera. Lalo pat nakwento kong mahirap kami. Minsan nga naiisip ko na akala ko'y malala ang trato sa akin ng magulang niya. Yun pala ay mas malala pa ang naging trato sa akin ng nanay ni Ino. Napag-usapan namin ni Leonard na magkikita kami pero di ko pa sinabi kung kailan. Basta ang sabi ko sa darating na araw. Okay naman sa kanya yun at aantahin niya daw ako bago ulit siya sumampahan ng barko. Alam naming mali ang ginagawa namin ni Leonard kahit na hindi pa ako kasal. Lalo't kahit pag-uusap pa lang. Pero iba ang pag-ibig na naudlot. Ang sarap balikan at isipin na parang kahit ngayon ay perpekto ang aming samahan. Noon simula bata pa lang kami. Sumapit ang araw ng aking kasal. Di ko alam kung naging tama ang desisyon kong magpakasal. Isa lang ang alam ko, kailangan ko. Sa aming kasal ay nakalikom kami ng mahigit 50,000 pesos. Dahil ito sa tradisyon na pagsasayaw ng mag-asawa habang ikinakasal at sasabitan ng pera. Pagkaraan ng ilang araw pagkatapos ng kasal ay kinausap ko si Ino. Ang sabi ko ay bibisitahin ko ang aking mga magulang sa aming lugar dahil namimiss ko na ito. Malayo ito at talagang matagal ang biyahe. Hindi naman ito tumanggi dahil lang nga rin sa masaya pa rin ito sa aming kasal. Wala naman talagang masyadong problema kay Ino. Yun nga lang ay kapag nalalasing ito, mahilig at hindi ako tinitigilan. Hanggat hindi magutay-gutay ang aking inaalagaan. Walang awa ito palagi pagdating sa pakikipagbangka. Agad kong kinausap sa chat si Leonard at sinabi ang petsa kung kailan kami magkikita. Tinanong ako nito kung saan ko gusto makipagkita. Napili ko sa mall kami magkita dahil na nga rin miss na miss ko nang pumunta ng mall sa Maynila. Kasama ko ang anak kong babae. Bata pa lamang ito at musmos. Tanong ito ng tanong kung saan kami pupunta. Dinala ko ang aking anak na babae dahil di ako sigurado sa lolo nito at kapag lasing si Ino. Iba ang epekto ng alak. Ang dalawang lalaki kong anak ay iniwan ko kay Ino. Nagkita nga kami ni Leonard at ibang-iba na ito sa dati. Hindi tulad ng asawa kong mama na ang itsura at matanda kong tingnan. Si Leonard ay animoy malaian venerasyon ng atake. Nahiya ako dito dahil ako ay malayo na sa dati kong itsura. Bilad sa araw ang balat at mapagkakamalan mong nasa 50 anyos na kahit 30 pa lang. Sabik na sabik itong yumakap sa akin at walang pag-ahaninlangan. Hinalikan ako sa labi. Kakaiba ang pasimpleng halik na iyon. Mapusok. At sa unang pagkakataon ay hinalikan niya ako. Bago ito humalik ay nagpaalam pa ito sa akin. Kakaiba talaga si Leonard, hindi tulad ni Ino. Agad ko itong preneno dahil nasa harap namin ng anak kong paslit. Kumain kami sa isang mamahaling restaurant. First time ko makakain doon at talagang nag-enjoy kami ng anak ko. Namangha ako dahil paglabas namin ng mall ay merong kotse. Sumakay kami doon at siya ang driver.
Malayo ang naging biyahe namin. Hindi sa akin pamilyar ang lugar sa daan, pero pagkababa namin ng kotse, tumambad sa akin ang pamilyar na bahay. Ang bahay kung saan ako unang nagtrabaho. Ang sabi niya ay matagal na itong ginagawa at siya na ang bumili. Hindi ako makaimik. Tapos na ang bahay. Hindi tulad noon na nandito ako na nire-renovate pa lang. Hindi ko naman sa kanya nabanggit kung saan ako dati nagtrabaho kaya hindi niya alam. Balak niya akong ibahay dito, tutal daw ay hindi pa naman ako kasal. Halos 1 buwan din kaming magkasama bago niya ako iwan at bumalik sa pagsampa ng barko. Taon ulit bago siya bumalik, yun ang malungkot. Naging marangya ang pamumuhay naming mag-ina, malayo sa buhay dalampasigan. Ang kaibahan nga lang kay Leonard ay hindi talaga ito mahilig. Ako ang nag-i-initiate na mag-ana-ana kami. At hindi rin ito magaling sa pakikipag-ana-ana. Pero okay lang. At least maganda rin ang buhay na ibinibigay nito. Bumalik na rin ang dati kong magandang kulay, ang kutis at buhok na pinaganda niya talaga ako. Mas bumata ako kaysa noon. Ano pa kaya kung laging ganito? Babalik pa kaya ako kay Ino gayong taon bago bumalik si Leonard? Paano ko kaya lulusutan ang gulong pinasok ko?